mga mainit na balita ngayong tanghali. Unang batch ng mga biktima ng martial law natatanggap ng kompensasyon, ilalabas na ng Claims Board. Pangulong Duterte, pinagagamit ang lahat ng military assets sa pagtugis sa rebelding New People's Army dahil sa pananambang na ikinasawi ng 4 na pulis sa Bansalan, Davao del Sur. Kaso ng may-ari ng Mighty Corporation, handang kalimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung magbabayad ito ng doble sa tax liabilities nito. Konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway Project, posibleng simulan na ngayong taon. Mas mabilis at abot-kayang internet connection sa susunod na 6 na buwan, tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT. At mahigit 6 na ang residente sa Cebu at Tagbilaran, Bohol na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue at Parañaque Rescue Teams ang 3 biktima ng aksidente sa Mia Road sa Parañaque kagabi. May report si Bernard Dades. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang 3 nasaktan sa banggaan ng jeep at UB Express sa Mia Road sa Barangay Tambo, Parañaque City, pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng posibleng bali sa tuhod at siko ang pasahero na si Jonathan Urit na natumba at gumulong sa tabi ng daan matapos mabangga ng UB Express pagkababa nito sa jeep. 2 pasahero naman ng UB Express ang nagtamo ng mga galos sa paa at iniinda ang pananakit ng tuhod. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang mga biktima. Dinala si Jonathan ng Parañaque Rescue sa ospital habang tumanggi na magpadala sa ospital ang 2 pang biktima. Ayon sa driver ng UB Express na si Jonard Tapasaw, hindi umano gumilid ang jeep at wala itong signal light ng magbaba ng pasahero kaya nabangga nito ang likuran ng jeep. Itinanggi naman ito ng driver ng jeep na si Reynald Noya. Aniya, mabilis lang talaga umano ang takbo ng UB Express. Kasalukuyan ng inimbestigahan ng Parañaque Traffic Sector ang pangyayari. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinagagamit na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar ang lahat ng assets ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugis sa teroristang New People's Army. Kaugnay ito ng pagkasawi ng 4 na pulis sa ambush sa Davao del Sur noong Miyerkules. Narito ang report ni Victor Posare. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni PO1 Saro Mangutara ng Bansalan Municipal Police Station. Isa si PO1 Mangutara sa 4 na pulis na nasawi sa nangyaring pananambang ng pinaghihinalaang mga miyembro ng New People's Army sa Bansalan, Davao del Sur noong Miyerkules. Pabayron ang makasasala. Labis naman ang pagdadalamhati ni Randy Rabor sa pagkamatay ng asawang si Soko Investigator PO3 Jeden May Rabor. Gayunpaman, sa halip na pagganti sa mga NPA rebel, ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng komunistang grupo ang hiling nito. Ayon kay Randy, sa pamamagitan ng peace talks, maiiwasan ang kaguluhan sa Mindanao. Gusto na ako mabalik itong gusto kay Hapon. Para wala na yung mamatay ba? Parehaan niyo, kami nagsubo ang nabilin. Umaasa din si Davao del Sur Governor Douglas Cagas na bubuhayin muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace negotiation sa CPP, NPA, NDF. Message ko sa kanila sa mga police at saka sa army and to everybody to remain calm. Let us allow a little bit of time to heal and to look at things objectively. Maybe we can help government to decide na kailangan ang ceasefire, immediate ceasefire, para hindi madagdagan ang mga patay, ang mga sugatan. Pagkatapos, there should be a new sense of urgency na dapat i-resume ang peace talks. Kahapon, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng mga pulis na nasawi sa nangyaring pananambang. Para sa Pangulo, tila nahulog sa isang patibong ang mga pulis na mag-iimbestiga lang sana sa isang murder incident na itinawag sa kanila.
Giit ng Pangulo, sa ngayon, tuloy ang pagtugis sa mga rebelding NPA. So, in the meantime, I will just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. Anything goes for mo. And I will allow the police and the military this time to use all available assets. Mito nilang namatay bagong mga aeroplano, mga jet, makita ni mo na giinang kuman sila isuroy na mga use them. Gamita ang mga rockets. Ug naay collateral damage. Pasensya. Pinag-iingat naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga pulis laban sa mga pag-atake ng NPA. Kinala magbantay yun. Magbantay yung dapat mag-agresibo ta sa operations kay kinahanglang kita makauna, dili kita maunahan. So dapat kung di pa ako coordinate sila sa PFP para magtinabangay sila mag-operate. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, nagbanta si Pangulong Duterte na magdedeklara ng martial law kung hindi masasawata ang mga kaguluhan sa Mindanao. Nagbabalik si Victor Cosare. Either tulungan ninyo ako or I will declare martial law tomorrow. Personal na hiningi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kooperasyon ng mga local chief executives sa Mindanao para sa laban sa terorismo. Ayon sa Pangulo, iniiwasan niyang lumala ang problemang ito sa Mindanao kaya hinimok niya ang mga local leader na gamitin at pakilusin ang mga pulis at sundalo sa kanilang lugar. Anya, kung lalala ang sitwasyon, wala siyang ibang magagawa kundi magdeklara ng batas militar sa Mindanao. Ang problema kasi ang martial law, the military and the police would be higher than you already in terms of authority at lahat. Ayaw kong gawin yan. Ayaw kong gawin. Tulungan ninyo ako. Gamitin ninyo ang pulis. Total nandyan yan. Naniniwala ang Pangulo na sakaling matuloy ang pagdedeklara ng martial law sa katimugang bahagi ng bansa at questionin ito sa Korte Suprema, maipapaliwanag nila ito sa mga mahistrado. Pumakita ng mga judges yung briefer for the days, there's so many violence in Mindanao. They will be swayed. Or may option ako, I can go to Congress, I can report there after 60 days. Nagbabala din ang Pangulo sa mga local leaders na huwag kanlungin ang mga terorista. Do not cuddle the enemy. Take advantage of your power. All you have to do is just to tell us where they are. Kung hindi mo kaya, papasok ang tropa ng gobyerno. Giit ng Pangulo, sakali mang ideklara niya ang martial law sa Mindanao, ito ay dahil sa paghahangad niya na maprotektahan ang bansa at hindi ang pagnanais na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ng Pangulo, ang kapakanan din ng bansa at ng mga Pilipino sa hinaharap ang iniisip niya kung bakit patuloy na isinusulong ang mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang mga balita, ilalabas na ng Human Rights Victims Claims Board ang unang listahan ng mga biktima ng martial law na makatatanggap na ng kompensasyon. Mula sa Quezon City, may report si Ray Palayo, live. Ray? Lakay nasa 4,000 mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang first batch na makatatanggap ng kompensasyon mula sa Human Rights Victims Claims Board. Ayon kay Chairperson na Lina Sarmiento, ipopost nila ito sa kanilang website at ilalathala sa mga pahayagan ng 3 beses sa loob ng 3 linggo. Kapag walang apila ay posibleng sa huling linggo ng Abril o unang linggo ng Mayo ay makukuha na ang kanilang claims. Ibabase ang matatanggap sa kung ilang points ang nai-award sa bawat biktima, kung saan ang 1 point ay katumbas ng 20,000 piso. Ayon kay Sarmiento, kalahati muna ang matatanggap ng mga claimant at ang balanse ay kapag natapos na ang validation sa natitira pang aplikasyon.
kalahati lang muna ang ating ibibigay. Para kung sakaling matapos na natin lahat ng nakapending na claims at malaman na natin yung totoong value ng 1 point, doon lamang natin i-adjust yung dapat nilang matanggap. Maaring ito'y lumaki, maaring ito'y lumiit. May 10 points ang mga pinatay o biktima ng enforced disappearance sa panahon ng martial law. 6 to 9 points sa mga na-torture, 3 to 5 points para sa arbitrary detention, at 1 to 2 points sa iba pang nalabag ang karapatan gaya ng involuntary exile o illegal na pag-take over sa mga ari-arian. Makatatanggap ang bawat aplikante ng resulta ng kanilang aplikasyon na aprobahan man ito o hindi. Idadaan ang pamamahagi ng kompensasyon Kung torture ang inaplayan nila at hindi naman torture yung aming binigay, nandun din yung paliwanag kung bakit. Dahil kami, may pinagbabatayan kami sa pagbibigay ng award ng puntos. Ito ay yung mga provision ng batas at saka yung mga ebidensyang kanilang isinumite. Idadaan ang pamamahagi ng kompensasyon sa pinakamalapit na branch ng Land Bank of the Philippines sa lugar ng biktima sa pamamagitan ng cash card. Sa mahigit 70,000 aplikante sa claims board, mahigit sa 30,000 na ang kanilang na-validate. Sana hindi mag-alala yung ating mga kababayan kung sakaling hindi sila masali sa first batch kasi sa loob naman ng taong ito, pipilitin namin matapos yung natitirang 44,000. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat mula sa Quezon City. Nanindigan naman ang Department of Justice o kay DOJ Prosecution Panel sa kasong illegal drug trade na isinampa laban kay Senador Leila De Lima. Mula sa Muntinlupa City, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Lakay, muling dininig sa sala ni Judge Amelia Fabros Corpus ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang omnibus motion ni Senador Leila De Lima na naglalayong mabasura ang kanyang kasong illegal drug trading. Sa pagdinig kanina, binigyan ng 10 araw ang abogado ni De Lima upang sagutin ang comment at pagtutol ng DOJ Prosecution Panel sa kanyang motion. Pagkatapos nito ay may 10 araw din na ang DOJ Panel upang muling makasagot. Itinakda ng korte ang susunod na pagdinig sa April 21. Nanindigan naman ang DOJ panel sa kasong isinampa laban sa senadora. Well, we maintain that the offense violated is still under the Republic Act 9165. So we maintain that the case we filed against accused De Lima and Dera are correct. Dati namang sinabi ng abogado ni De Lima na hindi papatak sa illegal drug trading ang kaso. Ilang aligasyon lamang ay tumanggap ng pera sa mga drug lord ang kanyang kapwa-akusado na si Jose Adrian Vera para ibigay umano kay De Lima. Ayon kay Atty. Filibon Tacardon, lumalabas na indirect bribery lamang ito at hindi illegal drug trading. Samantala, binigyan din ng 10 araw ang abogado ni De Lima upang sagutin ang motion ng DOJ panel na i-consolidate o pagsama-samahin na lamang ang 3 kaso ni De Lima sa sala ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Ayon naman sa abogado ni De Lima, pag-aaralan pa nila kung ano ang magiging epekto nito sa kaso. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Muntinlupa City. Nagsilbing malaking hamon sa PIDEA, Central Visayas, ang ginawa pagbubunyag ni Pangulong Duterte na ang Cebu ang may pinakamataas na drug use rate sa buong bansa. May report si Gladys Tuabi. Cebu has the highest rate of, hindi nila alam to for the first time sinasabi. Pag-abot siguro ng sabi ng nandyan sa loob, but I think it's about 60-70. Mahirap tanggalin ang pera.
Miyerkules ng gabi nang ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon na ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na drug use rate. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency's Central Visayas Director Yugi Filimon Ruiz, posibleng ito ay dahil sa ang Cebu ang nagsisilbing sentro ng kalakalan sa Visayas at Mindanao. Region 7, especially Cebu, is the center of economics sa Visayas and Mindanao. Kita mo yung center sa shipping. So, we have more ships coming from Cebu going to Visayas and Mindanao than from Manila and Batangas. So, it is very much possible that gi-take advantage na karon sa syndicates because of our center of logistics. Kaya naman isang malaking hamon para sa PIDEA Central Visayas ang sinabi ng Pangulo. Dahil dito ay lalo pang pag-iibayuhin ng ahensya ang kanilang laban kontra droga. Ayon kay Director Ruiz, kabilang na ang PIDEA Region 7 sa mga highest performer pagdating sa pagsasagawa ng mga anti-illegal drug operation. I really take it as a challenge. Kaya kung ina naman ang na-observe sa Presidente, maybe it is because na siya mga information on hand. But when I assumed command sa PIDEA 7 last July, aggressive ang atong campaign. Karon atong gipakita na wala na untouchable, but nakita karon na feel sa mga sindikato walay untouchable ani nga administrasyon. Samantala nananawagan naman ang ahensya sa tulong at kooperasyon ng publiko para sa ikapagtatagumpay ng anti-drug war ng pamahalaan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipinahayag ni President Rodrigo Duterte na hindi nakakasuhan ang mga may-ari ng Mighty Corporation kung magbabayad ng 3 bilyong piso bilang compromise settlement. Naritong report ni Victor Cosare. Sa batas kasi, ang tax evasion cases or tax liability for that matter, it's the same terminology, can be compromised. The law allows an arreglo, kagaya ng ibang crimes. Payag si Pangulong Rodrigo Duterte na kalimutan ang tax liabilities ng may-ari ng Mighty Corporation na si Alex Wong Chu King kung papayag ito sa kanyang kondisyon. Ayon sa Pangulo, sa taya ng Finance Department, nasa 1.5 billion pesos ang atraso ng negosyante sa pamahalaan. Anya, payag siyang huwag nang ikulong si Wong Chu King, subalit doble sa halaga ng kanyang tax liabilities ang dapat bayaran nito sa pamahalaan. Okay, dublado na lang. I will just consider the fake stamps as part of the process of evading the taxes. Sabi ko, okay, give me 3 billion. It's of no use to me. Well, I mean, papresuhin mo yan. He will just enjoy the privileges of as if you are living out. Ayon sa punong ehekutibo, gagamitin ang 3 bilyong piso sa pagpapagawa ng ospital sa Basilan, Hulo at sa Mary Johnston Hospital sa Tondo. Subalit giit ng ilang negosyante kay Pangulong Duterte, kulang ang 3 bilyong piso. Sabi ng mga negosyante dyan, kulang yun. Kasi ang interest. Sabi ko 5 billion siguro, but depende na lang kay Paildon, Dulay pati Dominguez. Ayon sa Pangulo, sakaling pumayag ang negosyante sa kanyang alok, hindi sa kanya ibibigay ang pera kundi idadaan ito sa Department of Health para sa pagpapagawa sa nabanggit na mga pagamutan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Tinapos na kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue ng umano'y pangingikil ng ilang immigration officials sa negosyanteng si Jack Lam. Kumbinsido si Senator Richard Gordon na extortion ang nangyari at hindi bribery. Naritong report ni Joyce Balancho. Matapos ang 5 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y 50 million bribery extortion sa Bureau of Immigration, nakumbinsi na si Committee Chair Senator Richard Gordon na isa itong kaso ng pangingikil ng ilang immigration officials at hindi panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam. Aniya, sina dating Commissioners Al Argusino at Michael Robles ang lumapit sa negosyante upang paulit-ulit na humingi ng pera kapalit ng pagpapalayas sa mga inarestong Chinese workers mula sa isang kasino sa Fontana Resort noong nakaraang taon. It's extortion, outright extortion. Kasi nagbayad pa sila ng kung nakita nyo, di ba? 50 million ang binigay. Nung hindi na makakuha, napilitan na magbayad ng bond, bail. What you should have done is turn over the money right away.
what you should have done is file the case against people right away para nobody will get the perception that you have done nothing wrong. Hindi rin umano ligtas sina Commissioner Jaime Morente at dating Intelligence Division Chief Charles Calima sa pananagutan, lalo na't lumalabas na itinago nila kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang impormasyon ng pagtanggap nila Robles, Argusino at Calima ng pera mula sa negosyante. Si Calima got 18 million and they did not report it. Ang defense niya, I'm trying to build a case na huli-huli ko itong corruption ng dalawa. Pero, ang sabi mo sa akin, they should have filed the case right away. Sabi ko kay Morente, meron ka ng 18 million. Bakit pinauwi mo pa siya? Bakit di mo siya dinala kay Secretary of Justice? Bagaman kanya galing ang 50 million, wala umanong pananagutan si Jack Lam at biktima ng extortion anya ang kanya mga operators kung saan hiniram ang bahagi ng 50 million. Kahit pa si retired police Wally Sumbero na umaming nakatanggap ng 10 milyong piso mula sa pagiging umano'y middleman ng immigration officials at ni Lam ay wala rin umanong sala sa nangyari. Sumbero was a Batang Stadium was trying to make money from both sides. So nothing wrong with it, sir? No, what's wrong with that? I mean, he wants to get a representation fees, di ba? Ayon din kay Senator Gordon, maging si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na umanay nakipagpulong sa kampo ni Lam at inalokan ng bribe money ay inosente rin at wala ring pananagutan. You're asking me as a lawyer, I don't think I was able to prove anything against Aguirre. Aguirre? Well, there will probably be a cautionary statement. I'm not sure. I'll have to... Samantala, muntik nang ma-cite in contempt si Robles matapos itong tumanggi na sumagot sa tanong ng mga senador dahil sa kasulukuyang investigasyon ng ombudsman sa kanyang mga kaso. Pero dahil humingi ito ng tawad kay Senator Gordon, hindi na tinuloy ng komite ang banta. Ayon naman sa senador, ihahanda na nila ang committee report na may rekomendasyon patungkol sa mga posibleng panukalang batas na maipapasa para sa regulasyon ng mga negosyong katulad ng kay Lam. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod. Mahigit 60 sentimos per kilowatt hour na dagdag sa singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. Pangulong Rodrigo Duterte magtutungo sa Baguio City ngayong weekend para pangunahan ang graduation rites ng Philippine Military Academy. At mas mabilis at abot-kayang internet connection sa susunod na 6 na buwan, tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nakatakdang magtungo bukas sa Baguio City si Pangulong Rodrigo Duterte para sa Philippine Military Academy o PMA graduation at paglulunsad ng government TV station. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Ngayong araw ng Biyernes, wala pang inaanunsyo ang Malacanang hinggil sa mga activity ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit inaasahang mula sa Davao City, biyabiyahe ito bukas patungong Baguio City upang pangunahan ang paglulunsad ng Philippine Television Cordillera Hub alas 5 ng hapon, araw ng Sabado. Sa linggo naman ng umaga, ang commencement exercises ng Philippine Military Academy at ang punong ehekutibo ang mangunguna sa graduation rites ng Sanggalangay Lakas at Buhay para sa Kalayaan ng Inang Bayan o Salaknib Class 2017. Binubuo ang Salaknib Class 2017 ng 167 kadete na may 104 na mga lalaki at 63 mga babae. Noong Pebrero, humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa higit 2,000 alumni para sa annual homecoming at ini-adapt ng honorary member ng PMI Alumni Association Incorporated. Samantala, sa linggo naman ng gabi, nakatakdaring dumalo ang Pangulo sa Thanksgiving Party ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa Pasay City. Isasagawa rin ang public rally kung saan sentro nito ang kampanya ng partidong No to Drugs, Yes to Federalism. Floor? Sa Dicos, nagulat mula sa Malacanang.
Nabigo pa rin ang Commission on Appointments na kumpirmahin ang appointment ni DNR Secretary Gina Lopez kahapon. Sa halip, tatalakayin ng CA members ang appointment ni Lopez sa isang closed-door meeting sa darating na Martes. Narito ang report ni Aga Kakbay. Ipinagpaliban ng Commission on Appointment ang paglalabas ng resulta tungkol sa appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng DENR. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, sa darating na Martes ay magkakaroon muna ng caucus o executive session ang mga miyembro ng komite upang pag-usapan ang kumpirmasyon nito. Caucus lang ito, caucus. Caucus lang kasi aalis siya eh. We request her to stay, but she committed already the appointment in the state. So. Sa ginawang confirmation hearing, dumaan sa matinding interogasyon ang kalihim mula sa mga oppositors sa kanyang confirmation. Nasa 20 oppositors ang dumalo sa confirmation hearing na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Chambers of Mines in the Philippines, mining engineers, UP miners at mula sa pambansang coalition na binubuo ng mga geologists, scientists at scholars at mga kumakatawan sa sangguniang panlalawigan ng Surigao del Norte at grupo ng mga manggagawang na wala ng hanap buhay sa pagmimina, mga health workers at mga minero ng Zambales. Giit ng mga opositor, walang kapasidad, hindi kwalipikado at walang sapat na kaalaman si Lopez upang pamunuan ang DENR. Today we oppose the confirmation of Ms. Lopez as DENR Secretary because she has shown herself unfit and unqualified to be government's lead regulator in natural resource development. Anila tila hindi nito napag-aralang mabuti ang sitwasyon ng mining industry bago ipinasara o sinuspinde ang ilang minahan sa bansa. Sinabi naman ni Secretary Lopez na may mga pagkakataon talaga na nagiging emosyonal siya pagdating sa pagtugon sa kanyang tungkulin. Ngunit iginiit na suportado naman ng batas ang kanyang mga naging hakbang. All the violations are laws violated. There is a law backing each violation that we say they violated. We followed due process every single step of the way. Ayaw rin anyang makipag-away sa mga tao. Ngunit may tungkulin siya na protektahan ang kalikasan. Binigyang diin pa ng kalihim na handa siyang makipagtrabaho sa mga mining company na susunod sa safety laws. Aga Kakbay, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipatutupad na ng Meralco ang 66 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Nakapaloob dito ang 22 centavos per kilowatt hour na power rate hike dahil sa epekto ng malampayang maintenance shutdown. Ibig sabihin, 132 pesos ang madadagdag sa electric bill ngayong Marso ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 198 pesos para sa 300 kilowatt hour consumption, 264 pesos sa 400 kilowatt hour at 330 pesos naman para sa mga gumagamit ng 500 kilowatt hour kada buwan. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Energy Department na iba pang stakeholders ang posibleng pagbabago sa ilang probisyon ng energy contracts upang hindi na maipasa sa mga consumer ang bayarin kapag isinailalim sa maintenance shutdown ang Malampaya Gas Facility. Coordinate and we will ask their inputs on how to address the policy of Secretary Kusing because scheduled maintenance is scheduled. Ibig sabihin, foreseeable. Kung na-foresee yan, dapat walang shock. Ayon sa Meralco, hindi biglaan ang pagsingil sa increase kundi hahatiin sa loob ng 3 buwan upang hindi ganong masaktan sa pagbabayad ang mga consumer. Nilagda na ngayong araw ang kasunduan para sa pagpapatayo ng Cavite-Laguna Expressway na inaasahang masisimula ngayong taon. Mula sa Taguig City, may report si Joan Nano live. Joan? Yes, Flor, isang bagong expressway na magdurugtong sa Cavitex at South Luzon Expressway ang nakatakdang ipatayo ngayong taon ng Department of Public Works and Highways at ng MP Kala Holdings Incorporated. Ngayong umaga ay nilagdaan nga ng DPWH at ng MP Kala Holdings ang kasunduan para sa konstruksyon ng Calax Project na mayroong 4 na lane at may habang 45 kilometro na magsisimula yan sa Cavitex sa Kawit, Cavite at tatagos hanggang sa
SLEX Pamplasan Interchange sa Binyan, Laguna. Mayroon itong 8 interchanges at isang toll barrier. Nahahati ang proyekto sa dalawang bahagi, ang Cavite section at ang Laguna section. Target na masimulan ang konstruksyon ng Laguna section ngayong Marso, habang sa July 2017 naman ang Cavite section. Inaasahan naman na makukumpleto ang kabuuan ng proyekto pagsapit ng July 2020. Sa oras na matapos at itong Calax Project Tour, inaasahan na bibilis ng 45 minuto ang oras ng biyahe simula Cavitex hanggang SLEX. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan na mareresolba ang problema sa mabigat na trapiko sa may bahagi ng Governor's Drive, Aguinaldo Highway at ang Santa Rosa Tagaytay Road. Flor? Kawan Nano nagulat mula sa Taguig City. Ipipresenta ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology ang draft executive orders para sa operasyon ng telecom services sa bansa kaugnay ng National Broadband Plan sa Pilipinas. At mula sa Pasay City, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Yes, magandang tanghali, Waila. Bago matapos ang huling araw ng kauna-unahang Philippine Telecom Summit 2017 sa bansa mamayang hapon, nakatakdang ipresenta ng Department of Information and Communications Technology ang draft executive order kaugnay ng National Broadband Plan, ang planong pagpapabilis sa internet connectivity na magagamit na ng mga Pilipino sa mga susunod na buwan. Mandato ng draft EO sa lahat ng LGUs at government agencies na mag-issue ng permits at mga lisensya para sa pagpapatayo at operasyon ng telecommunication, broadcast at iba pang public service towers, mga pasilidad at mga kagamitan. Ang hakbang na ito ay bahagi sa pag-usad sa inaprubahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte na implementasyon ng National Broadband Plan. Ayon sa DICT, kailangang maipatupad ang naturang EO dahil isa sa mga pangunahing problema sa issue sa pagpapabilis ng internet sa bansa ay ang mahabang proseso sa mga pagpapatayo ng public service towers at cell sites sa mga lokal na pamahalaan. Nakatakda ring ipresenta ng DICT ngayong araw ang draft legislative bills o mga panukalang batas para sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa paghahanda ng mga gusali at istruktura upang maamyendahan rin ang ilang seksyon ng Presidential Decree 1096 o National Building Code. While magkakaroon din ng signing ceremonies o ang paglagda ng mga Memorandum of Agreement mamayang hapon sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, stakeholders, regulators, industry players at mga eksperto para sa mga kasunduan kaugnay ng pagpapatupad o implementasyon ng National Broadband Plan sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Pasay City. Naghahanda na ang Department of Education para sa isasagawang drug testing sa mga kawani at mga mag-aaral sa susunod na school year. Nanawagan naman si DepEd Secretary Leonor Briones sa mga magulang na payagan ang kanilang mga anak sa isasagawang random drug test. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Pasisimulan na sa darating na school year ang random drug test na programa ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bilang paghahanda, kasalukuyang sumasailalim sa orientation training ang mga regional at schools division personnel ng DepEd pagdating sa specimen collection at iba pang mga bagay ukol sa drug testing process. Saklaw ng programa ang mga guro sa elementarya at sekundarya, mga opisyal at kawani ng kagawaran sa Central, Regional at School Division Offices, maging mga estudyante sa senior high school. Nilinaw naman ni Education Secretary Leonor Briones na kailangang magbigay ng permiso ang mga magulang ng mga estudyante na mapapabilang sa random drug testing. Kaya naman umapila ito sa mga magulang na payagan ng kanilang mga anak na sumailalim dito para na rin sa kanilang kapakanan. I would like to appeal to the parents of our learners to please give your consent if your children are tapped to be part of the sample for drugs testing. It does not mean that they are into drugs. It's just a statistical exercise, and we would like to get your consent. Ang isasagawang mandatory drug testing ay naaayon sa Section 36 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang programa ay bahagi rin ng pagsuporta ng kagawaran sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Pinaghahandaan na ng Department of Health ang nalalapit na pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Ayon kay Health Undersecretary Gerardo Bayugo, bumuo na ng task force ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatupad nito kapag nalagdaan na ang executive order ng Pangulo. Inaasahan ng DOH na bababa ang bilang ng mga naninigarilyo sa bansa kapag naipatupad na ang smoking ban sa bansa. Samantala, magtatalaga ang DOH ng lugar sa bawat establishmento sa buong bansa kung saan maaari lamang manigarilyo. Nakasupport ang Pangulo doon sa ating executive order para dito sa smoking ban, which will also promote health of Filipinos in general. Nanawagan din ng DOH sa ating mga kababayan na huwag manigarilyo lalo na sa loob ng kanilang tahanan na makakasama sa kalusugan ng kanilang pamilya. At sa iba pang balita, nagsampa na ng reklamo ang Philippine National Police Region 3 laban sa 4 na umano'y kasabwat ng 7 pulis sa pangingikil sa ilang Korean national sa Angeles City, Pampanga. Narito ang report ni Joshua Antonio. Formal nang sinampahan ng reklamo ng Philippine National Police Region 3 sa Angeles City Regional Trial Court ang Korean national na si Alias Thomas kaugnay ng umano'y pangingikil ng 7 pulis sa 3 Korean national noong December 2016. Kabilang din sa kinasuhan ang kasambahay ng 3 Korean national, isang alias Badong at ang hepe ng Police Station 5 ng Angeles City na umano'y kasabwat ng mga sospek. Kidnap for ransom at robbery extortion ang isinampa laban sa 4. Na-file na namin yung kaso against Jung Yong-hoon alias Thomas, ganon din kay Major Arenas, yung Chief of Police na Station 5, ganon din yung alias Badong at saka yung housemaid. So 4 silang napailanan din namin ng kaso. Ayon kay Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino, aabot sa 300,000 pesos ang nakuha ng mga sospek sa kanilang mga biktima sa huli nilang operasyon noong Disyembre. 135,000 umano rito ay napunta sa hepe ng Police Station 5. Tig 17,000 pesos sa 7 pulis at 30,000 pesos naman ang nakuha ni Thomas. At ang natitira ay pinaghatian umano nila alias Badong at ng housemaid. Kabilang sa ginamit na ebidensya sa reklamo ay ang pag-amin ng 7 pulis na kumuha sa 3 Korean national sa Friendship Plaza Subdivision noong Disyembre. Those were all based on the executed affidavit of the 7 policemen. Sila nagturo na ang mastermind nito ay si Major Arenas, yung chief of police nila mismo. Nasa restricted custody na ng Angeles City Police Office ang hepe ng Station 5 na si Police Chief Inspector Wendell Arenas habang at large naman si alias Thomas. Samantala, hindi nakabilang sa mga sinampahan ng reklamo ng PNP ang 2 pulis na unang nasangkot sa krimen matapos na umamin ang mga totoong dumukot sa 3 Korean national sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang taon. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Inirekomenda ni retired Supreme Court Justice Roberto Abad na sampahan ng kasong administratibo si Judge Antonio Reyes ng Baguio City RTC Branch 621. Kabilang si Reyes sa narco judges na pinangalanan ni Pangulong Duterte noong nakaraang taon. Sa report na isinumite sa Korte Suprema, sinabi ni Justice Abad na seryoso ang alegasyon ng isang Melchora Nagen laban kay Judge Reyes. Sa kanyang sinumpang salaysay noong December 2007, sinabi ni Nagen na pinawalang sala siya ni Judge Reyes sa drug-related case noong 2005 matapos magbayad ng kanyang pamilya ng 50,000 pesos. Kaugnay nito ay iniutos ng Korte Suprema sa Office of the Court Administrator na magsagawa ng inventaryo sa mga kasong hinahawakan ni Judge Reyes at imbestigahan ang driver nito sa alegasyon ng panunuhol. Inatasan din ng Korte ang NBI na hanapin ang mga testigong nabanggit sa report ni Justice Abad, kabilang na si Nagen. Naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa mga bank account at ari-arian ng suspected Central Visayas drug lord na si Franz Abalones. Sumuko si Abalones kay PNP Chief Ronald De La Rosa noong nakaraang taon matapos pangalanan ni Pangulong Duterte na kabilang sa mga umano'y drug protector. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Hindi na
muna maaaring galawin ang mga ari-arian ng suspected drug lord ng Central Visayas na si Frank Sabalones, kasunod ng pagpapalabas ng Court of Appeals ng freeze orders sa mga ito. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Director for Central Visayas, Yugi Filimon Ruiz, natanggap nila ang naturang kautusan nito lamang Lunes. Because I think the Court of Appeals found enough evidence to warrant the freezing sa iyang account na there is evidence nga na suspicious activity and the funds could have come from illegal sources. Kabilang sa mga asset ni Sabalones ay 3 bank accounts kung saan may tinatayang deposito na aabot sa 76 million pesos, 6 na real estate properties, 6 na sports utility vehicle at poultry farm. Aside sa makuha na to ang ihang ang drugs niya, makuha po na to ang ihang proceeds of the crime para makita sad sa ubang mga tao kaning mga gusto pa mo involved pa nga negosyo na wala sila paingnan wala sila paingnan. It's better if you're thinking of joining this kind of business, it's better to stop entertaining those kind of things. Sa ngayon ay may iba pang suspected drug personalities na iniimbestigahan nila upang mahiling din sa Anti-Money Laundering Council na maglabas ng freeze order laban sa mga ito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Hiniling ng mga estudyante sa UP Los Baños na mabigyang hustisya ang pagpaslang kay Dr. Dreyfus Perlas sa Lano del Norte noong nakaraang linggo. May report si Sherwin Kulubong. Patuloy na sumisigaw ng katarungan ang ilang mga mag-aaral sa UP Los Baños sa Laguna para kay Dr. Dreyfus Perlas na pinagbabaril at napatay ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect sa Lanao del Norte noong isang linggo. Sabay-sabay na nagtirik ng kandila ang mga mag-aaral ng UPLB kagabi na simboliko nila ng paghahanap nila ng tunay na hustisya sa pagpaslang kay Dr. Perlas na itinuturing nilang isang bayani. Yung pagkawala niya po ay sobrang nakaka-disappoint kasi bilang isang tao na nagdedicate sobra ng buhay niya para sa service, hindi niya po deserve na mapatay ng ganun-ganun lang. And kami po sa organization ay naghahanap po kami ng totoong justice para sa kanya. Ayon pa sa mga tinaguriang iskolar ng bayan, malaking kawalan sa pamahalaan ang mga katulad ni Dr. Perlas na handang magsakripisyo alang-alang sa mga kababayan nating may hirap na malayo sa kabihasnan. Si Dr. Perlas ay kabilang sa mga tinaguriang Doctors to the Barrio sa ilalim ng programa ng Department of Health. Di namin makakalimutan yung kung ano nangyari sa kanya. Hindi namin titigilan hanggat sa mahanap kami ng hustisya. Sinasabing galing medical mission si Dr. Dreyfus at papauwi na sakay ng kanyang motorsiklo nang siya ay pagbabarilin ng mga hinihinalang kabilang sa rebeldeng grupo. Palaisipan pa sa ngayon ang dahilan ng pagpatay sa doktor na nagtapos sa kursong BS Biology sa UP Los Baños noong 2006. Nananawagan naman ang mga estudyante ng UPLB sa gobyerno na proteksyonan ang mga katulad ni Dr. Perlas na handang maglingkod sa may hirap nating mga kababayan. Karoon ng mas maigting na protection para sa mga ganong doctors na nagsiserve sa community natin. Sana po babigyan sila ng protection para hindi na po mangyari ulit yung nangyari sa Bradman. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, isang patay habang 2 ang nasugatan matapos na bumangga ang isang dump truck sa ginagawang poste ng LRT sa eastbound lane ng Marcos Highway, Marikina, pasado alas 3 kaninang madaling araw. Inilalang nasuwi na si Sammy Boy Galliano, pahinante ng truck, habang ang 2 nasugatan naman ay kinilalang sina Paulo Hill at Tronel Asuelo. Ayon sa mga otoridad, kagad na nasuwi si Galliano matapos na bumangga ang truck at matusok ito ng scaffolding. Sa ngayon ay hindi pa naiaalis ang katawan ni Galliano sa truck. Ang 2 naman na nasugatan ay naisugod na sa ospital. At dahil sa aksidente, nagkabuhol-buhol ang trapiko, kaya pinapayuhan ng mga motorista na patungong Cubao na dumaan sa mga alternatibong ruta tulad ng Sumulong Highway via Marikina. Kaya naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Dev Riveral. Payong ito, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas.
Gihatag na sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas ang listahan sa mga barangay nga posibleng ideklara nga drug cleared. Matod kang Sipadaw Head Ivy Durano Meca, sa kapin 200 nga barangay sa probinsya sa Cebu anaa sa usa ka gatos ug 11 tara ang ilahang nahuman og validate. Kini nga mga barangay girekomenda nga madeklarang drug cleared human limpyo na sa mga drug user o pusher o mga illegal drug operations. Kung makumpirma na sa PDEA Region 7, ipasa ang rekomendasyon kang Cebu Governor Hilario Davide III nga mausab ang magdeklara sa mga niini isip drug-cleared barangays. Sa laing bahin, gipailam sa state of calamity sa City Council ang lungsod sa Zamboanga tungod sa epekto sa pesteng kokolisap sa kapin 50 ka barangay niini. Kini ang report ni Dante Amento. Gialkansa na 51 barangay el apektado de peste coconut scale insects o kukulisap na syudad de Zamboanga, 20 de este na West Coast e 31 na East Coast. Incluido el Barangay di Manikaan, Victoria, Curuan, Dita, Isibulaw. Asigon na Philippine Coconut Authority o PCA, primero ya descubrí el kukulisap na lugar del Mayo 2016. Ya cree estaba na pruta de coco e otro pa mga pruta que apektado del kukulisap desde na Basilan y lleva na syudad. Pwede kita ko na sa address right away na early detection pa lang daton, hand-in-hand with the farmers. Pwede kita ko na sa kura pa. En conexión con este, ya declaraya state of calamity el ciudad por medio del Consejo Local. Por medio de este también hay dale fondo el gobierno nacional para comprar de pesticidio y otro pa necesidad. Apelo del PCA con quien Chene Kukalan que bisya el diila magasiembra coco y pronto reporta para resolver mientras temprano pa. Pruning ng anay sila. Pruning para asilang taaba con el population del kukulisap. Ayudahan lang, ayuda el farmers, ayudahan todo. Mientras tanto, esperanzao ay uminta pa el mga barangay ta apekta el peste especialmente na entrada del tiempo de sol. Dantiamento Une TV Noticias e Rescate Ciudad de Zamboanga. Gidaig sa ubang tunghaan sa Camarines Sur ang unique na konsepto sa urban gardening sa Fundado Elementary School. Ani ang report ni Alan Manansala. Pig-uurgulyo kan mga maestra sa Fundado Elementary School sa Libmanan, Camarines Sur ang haros nasa 5,222 na kwadrado metros nindang tanuman nin gulay. Sa eskwelahang ini, mahihiling ang manlain-laing tanom na gulay na mismong ang mga maestra asin mga estudyante ang nag-aataman. Gamit ang organic fertilizer kung kaya mataba asin purusog ang sa indang tanom, urog na siring kan basil, spinach, soybean, lettuce asin ang strawberries na sa mga malilipot na lugar sa namin natubo asin nagdadakula. Sigun sa mga maestra taong 2012 ka nagponsindang magtanom nin gulay sa saindang eskwelahan. Simbag sa kahagadan kan programa kang Department of Education na gulayan sa paaralan program. Kun kaya napauswag nindang marhay ang saindang tanuman sa saindang eskwelahan. Para mas maging unique ang saindang tanuman, nagamit sindanin mga recycled materials na nagsiserving paso asin dekorasyon sa saindang garden. Arog kan mga raot na TV, electric fan, lumang sapatos, bag, lumang reda kan mga sasakyan asin plastic bottles. Actually, our concept is that your trash is our treasure. We started by that. Na ang trash nindo, treasure sa mo, and pagluwas niya, we created them into a new them, si trash, para mapapakinabangan. And at the same time po, arugon din kayo iba, syempre. That's the purpose. Advocacy na din namin na ma-lessen talaga yung garbage. Gusto rin namin magkaroon ng ganito. However, we don't have any idea on how to do about it. So now, when we come back, hopefully, we can have a pinch of what we are seeing now. Double thumbs up. Bilib man ang ibang mga maestra sa naging konseptong ini kan Fundado Elementary School. Istorya pa kan mga maestra sa Fundado nang gana naman ang sa indang eskwelahan sa kadakol na kompetisyon na may kinaaraman sa urban gardening. Plano kang nagkapirang opisyal kan Fundado Elementary School na makabalian sa indang eskwelahan
nasaro sa mga tourist destination kan probinsya. Magkakaroon ng changes pag nagtutulungan, especially with the partnership of stakeholders and in the school in general. Bukas man ang saindang eskwelahan sa mga nagmamaot na magbisita asin magpasyar sa saindang eskwelahan. Alan Manansala, Bareta asin Pagsalbar, Camarines Sur. Og mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral, maayong udto. Nagasalamat Deb Riveral, gikan sa Cebu City. Pinigil ng International Olympic Committee o IOC ang suportang pinansyal sa Olympic Committee ng Kenya kahapon. Ginawa ito ng IOC matapos hindi pumayag ang problemadong Olympic Committee na gumawa ng mga pagbabago sa konstitusyon nito. Inaasahan na mauuwi ang ginawang hakbang na ito ng IOC sa pagban sa Olympic Committee ng Kenya. Sinabi ng IOC na tatalakayin ang issue sa Executive Board meeting nito sa Pyeongchang sa susunod na linggo. Nais ng IOC na gumawa ang Kenyan Olympic Committee ng serye ng mga pagbabagong regulasyon para resolbahin ang problema sa pamamalakad nito. Sa ngayon, problemado ang Kenyan Olympic Committee tungkol sa issue ng doping, maling pamamalakad at political pressure. Ipinagdiwang ng mga Russian at FIFA officials ang ika-100 araw bago simulan ang 2017 Confederations Cup. Nagbunye ang mga soccer player at bisita na idinaw sa St. Petersburg Zenit Arena Stadium. Sa stadium inarisan ng tabing ang emblem para sa soccer tournament. Dumalo rin sa selebrasyon ng dating Brazilian soccer defender at FIFA Confederations Cup winner Cafu upang i-display ang tropeo para sa torneo na sisimulan sa June 17. Nagpahayag rin ng tiwala si FIFA Secretary General Fatma Samour na makakaakit ng mga fans ang torneo sa Russia at maging sa ibang bansa. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. South Korea's Constitutional Court upheld the impeachment of President Park Geun-hye on Friday, removing her from office over a graft scandal involving big business that has gripped the country for months. Park becomes South Korea's first democratically elected leader to be forced from office. According to the Constitution, a presidential election will be held in 60 days. Meanwhile, German police said on Thursday they had detained a man who attacked 5 people at Dusseldorf Central train station with an axe. A police spokesman said the suspected assailant had been taken into custody. One of those attacked was seriously injured. The spokesman said police were investigating whether more attackers had been involved but had no indication of that. And finally, teams of hunters have been drafted in after a plague of radioactive wild boars took over several towns inside the Fukushima exclusion zone in Japan. Ryuji Sasaki has the full story. 原発から20キロの立ち入り禁止区域以内に位置する2つの町の浪江町や富岡町がそれぞれ3月31日や4月1日から原発難民を歓迎するために一部再開すると決めている。以前の住民たちの戻りの準備として地方自治体の方々は住民たちの家を奪った急増するイノシシの人口を抑制するためにイノシシ狩りをするグループを雇用した。人がいなくなった分、生態系が変わってしまった分で山から降りてきたものが戻らなくなってしまったと。で、住み心地のいいところに餌もいっぱいあるし、で誰にも追われないし、でそこで自分の生活の営みを始めて、子供を産んじゃうと。富岡町にて週に2回、坂本さんや彼のチームがメイコで満ちた30個の檻の罠を設置している。イノシシがペレット銃によって撃たれ、イノシシ狩りの人たちはトラックに運び、町の施設に持っていき、死体を細菌によって腐敗されている。今のままで
改造になっても継続してやらなきゃならないだろうと、やって協力したいっていうかね、やらなきゃならないというふうには思っているんですけどもね。災難の前は坂本さんや彼のチームは年に50匹のイノシシを捕まえている。多くは山岳地帯にてである。去年の4月から今年の2月に至り、富岡町だけでおよそ300匹を捕まえている。6年前はマグニチュード9の地震は日本の東北を襲った。住民たちの不在によりイノシシの人口が倍増した。その動物は災害現場の周りにある地域農業や放射線汚染植物を食い、災難後に福島県庁がイノシシの消費を禁止する引き金となった。放射能汚染の他にイノシシは現地の住民たちに安全の脅威も示している。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you and happy weekend to you, William Theo. Nadiskubre ng mga eksperto sa Cairo, Egypt ang sinasabing bahagi ng rebulto ni Ramses II o kilala rin bilang Ramses the Great. May report si Jun Soriao. Nahukay sa isang slum area sa Cairo ng mga archaeologist mula sa Egypt at Germany ang 8-meter statue na sinasabing ginawa mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Egyptian Antiquities Minister Khaled Al-Anani, posibleng estatwa ito ni Ramses II. Natagpuan ito malapit sa ruins ng Ramses II's temple sa ancient city ng Heliopolis, malapit sa silangang bahagi ng modern-day Cairo. Si Ramses o Ramesses II, na kilala rin bilang Ramses the Great, ang sinasabing pinakamakapangyarihan at pinakasikat na paraon ng ancient Egypt. Siya ang ikatlong Egyptian pharaoh ng 19th dynasty at naghari noong 1279 hanggang 1213 BC. And the last Tuesday, they called me to announce the big discovery of a colossus of a king, maybe most probably Ramses II, made out of quartzite. We found the bust of the statue and the lower part of the head. And now we removed the head, we found the crown and the right ear and a fragment of the right eye. Susubukan namang mahukay ng mga eksperto ang iba pang bahagi ng estatwa tsaka ito bubuuin sakaling magtagumpay at mapatunayan na ito nga ay estatwa ni Ramses II. Ililipat ito sa entrance ng Grand Egyptian Museum na nakatakdang buksan sa susunod na taon. I hopefully during the next few hours, maybe few days, will discover the other fragment and will be able to reconstruct this colossus of Ramses II in the Grand Egyptian Museum, which will open during 2018. Jun Soriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 6 na mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal sa Cebu at Bohol ang napaglikuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Dinayo ng medical team ng UNTV at Members Church of God International ang ilang lugar sa lalawigan ng Cebu at Bohol upang magsagawa ng libreng medical mission. Nais ng grupo na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayang mahihirap na walang kakayahang makapagpagamot. Unang tinungo ng UNTV at MCGI ang Green Rose Center for Academ sa Compostela, Cebu upang magsagawa ng libreng serbisyo medikal. Hindi naman ito pinalagpas ng mga residente dito. Nagkaroon din ng medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol na dinumog ng halos 300 Boholano. Samantala, labis din ang tuwa at pasasalamat ng mga residente ng Barangay Das, Toledo City sa natanggap na libreng medical services. Kabilang sa mga ito si Marichu Tampugan na dinala ang kanyang 2 anak na halos 1 linggo nang may lagnat at ubo. Pagkaibaw na mo nga na ako noy ka ng mission ang dating daan dire moton niari ra sa judme kay kanang gipag-ubo man good me good nya na mga sakit ako mga anak ba lisod man sad good nya pa-check up ta nya og adto sa kanang sa ospital taas pa kayong linya mahal kayong bayad nya lisod kayo ba magpasalamat jud kog dako nga kanang naani siya kay nakatabang jud namo.
Umabot sa mahigit 600 ang napaglingkuran sa isinagawang medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol, Compostela at Toledo, Cebu. It is really a privilege nga tatagaan tag-serbisyo nga rin, most particularly ato mga constituents wherein nasa atong ingnon nga nasa poor level na sila, no? Kaya sila ay naglisod nga makakuha mga medical attention. We would like to tie up with you, most particularly in the rescue operations and at the same time itong mission natin because it would really help our people here. Umaasa naman ang mga natulungan na masusundan pa ang pagsasagawa ng serbisyo publiko sa kanilang lugar. Gladys Tawabi para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!